sa lahat gusto kong magpasalamat kay Lord kasi lahat tayo nandito, di ba? And second, gusto kong magpasalamat kay Coach Ivan, kay Coach Carlo, at sa lahat ng mga leaders na bumubuo ng Team Elevate. Alright? So, kumbaga, sabi ko, mukhang makikinig na lang yata ako kay Coach Ivan, kay Coach Carlo eh. Di ba? Kasi ano eh, ang dami kong natututunan eh, kasi ako yung leader na gusto ko lagi nakikinig. Pumupulot ka ng maraming wisdom. So sabi ko mukhang sabi ko, Coach, okay lang ba kayo muna speaker ngayon? Nabanggit nga ni Coach Ivan, offliner po tayo. 'Di ba? So since nag-start ako mag-network, actually offliner na po talaga ako since 2016. Actually until now. So lately na lang kami nagzo-Zoom. At sobrang na-inspire kami kasi nung nakita ko sila Coach Ivan, sila Coach Carlo na talagang ang bilis nila tapos nagzo-Zoom lang sila. So alam mo yung naano ko na-encourage ako, na-inspire ako na sabi ko, what if gawin din namin dito sa team, itong online. Pero alam ng mga leaders ko, so may mga leaders ako dito na until now, marami pa kaming ginagawang adjustment sa Zoom. 'Di ba? Yung minsan hindi namin alam paano yung pagpindot ng pag-mute. Imagine, no? Ganun kami ka-offliner talaga. So, ako guys, nag-platinum ako, 'di ba? Yung mga leaders ko dito sa gano sila, nag-gold sila, lahat po 'yan. O offliner. And alam niyo po, napaka-blessed po ng lahat ng mga nasa Team Elevate kasi lahat po kayo, 'di ba? Hindi na po ninyo pinoproblema kung sino yung magto-talk, sino yung mag-ooperate ng Zoom. Diba? So, kumbaga, lahat yan iniisip na ng mga coach nyo. Diba? Kumbaga, ako po, paano po ba ako nagsimula mag-network? Okay, so, isimulan na natin. Alam ko, marami po dito yung mga gusto pakinggan yung aking story. Pero ano po, no, isi-share ko lang po sa inyo yung experience ko, yung buong experience ko ng pag-network. Alright, so anyway po, pakilala ko mabilis, my name is Nicolene Perez. And ang background ko po, dati po akong factory worker. Di ba? So actually, hindi lang po ako factory worker, marami na po akong pinagdahanan sa buhay. And yun po, nagsimula ako mag-network 2016. So almost 7 years na po ako nag-network. So yan, matagal pa po sa akin sila Coach Ivan. So kaya nga gustong-gusto ko laging nakikinig kapag sila nagsasalita. 'Di ba? So yun po, actually pang ilang company ko na po si Live Good, parang pang-anim po yata. Pang-anim o pang-pito, pang-pito. 'Di ba? Ang dami ko ng company. So sa lahat ng mga may experience na dito sa network, possible isipin niyo na bakit ako palipat-lipat. Ayan. 'Di ba? Ano ba, junkie ba ako o kumbaga pag may nakita akong pioneering, lumilipat agad ako? So actually po yung first company ko po way back 2016, almost 1.5 lang po 'yon. Local po 'yon. So 1.5 po doon, nagsara po yung company na 'yon. Okay, and I'm so thankful kasi before po siya magsara, kumita naman po ako doon kahit papaano ng 6 digits. Kaya yung new blood po ako doon bago po. And ikikwento ko po sa inyo, nung ako po nagsimula mag-network 2016, yung nagpasali sa akin na upline, 1 week po nawala po siya. Okay? Nawala as in. Ako po new blood ako that time. Napasali ako ng total stranger. Dumating lang po sa point na alam mo yun, na gusto mo nang yumaman, na sawang-sawa ka na sa kahirapan. Kaya na-approach ako ng stranger na yon, nag-attend ako ng seminar, tapos automatic, pag uwi ko ng bahay, naghanap ako ng paraan, nag-join ako. Pero ang nakakalungkot kasi 1 week na wala po yung upline ko na yon. So hindi ko po alam kung saan ako ko-connect. Okay, hindi ko po alam kung ano mo yon na sinong hahanapin ko na coach, na mentor na mag-guide sa akin. Okay, so kumbaga ano sa mga bago po dito, you're so blessed kasi po may mga nag-guide sa inyo. You're so blessed kasi andyan sila Coach Ivan, si Coach Carlo. Guys, kung ano po, ang hirap po ng walang upline, ang hirap po ng walang coach, promise. Kasi sa first company ko po, almost 1.5 year akong walang upline, walang coach, walang nag-guide sa akin. Kasi even na yung mga may-ari doon, mga networker na parang parang hindi sila builder parang gusto lang talaga nila kumita. Kaya po ang ginawa ko pong mentor coach is online lang. Yan, sila mentor chairman, si mentor Duard, sila mentor Jaylin, yung mga ibang kumpanya. Even yung mga mga successful networker sa ibang kumpanya.
Okay, bakit ko ito kinikwento? Kasi sa lahat ng mga bago dito, napaka-bless po ninyo kasi may mga mentor kayo, may mga coach kayong nag-guide na ginagawa po nila lahat para kayo po maging successful, para kayo magkaroon ng resulta. Kasi ang hirap po, kumbaga, hindi na po ninyo pagdadaanan yung mga pinagdaanan namin na hirap. Hindi na po ninyo pagdadaanan yung mga, ano ba, yung mga mahabang journey. Kumbaga, lahat ng mga pinaghirapan, lahat ng mga mistake, lahat ng mga pagkakamali ng mga coach nyo, okay? Lahat po yan, hindi na po ninyo actually may experience na mahabang panahon. Kaya that's why then napaka-importante na, kumbaga guys, before, pagkatapos nitong Zoom natin, i-message mo yung mga grand coach mo, grand mentor mo, magpasalamat ka sa kanila. I-appreciate mo sa kanila. 'Di ba? Kasi guys, isa po yan sa mag-guide sa inyo, makakatulong para makuha po ninyo yung mga goals nyo. Okay, so yun po. Yung second company ko po, 2018. So, isang taon lang po ako doon. Nagsara po yung kumpanya. So, local na naman po yun. Okay? So, ngayon, yung pangatlong company ko po, doon na po ako sumali sa Great Life. So, sa lahat ng mga familiar doon sa company na yon. So, doon ko po nakasama actually si Chairman. Okay, nung nagsisimula ako doon, almost a year kong kasama si Chairman sa company ko na yon. Every time after namin humataw, nagkakape kami, kumakain kami doon sa dating resto nila. Tapos pinupuntahan namin siya doon sa kung saan sila laging nagtatambay ng mga taga Pampanga na successful sa company nila. That's why doon ako na-mold. Okay, doon ako na-mold. Kumbaga, doon, yun yung reason. Isa sa reason bakit ako nagkaroon din ng resulta sa kumpanya ko na yun, yung pangatlo. Okay, kumbaga, after nun po, nung pamomentum na ako, nung nahit po natin yung 7 digits ulit ng isang buwan, ng isang taon, bigla naman po nag-pandemic. Okay? Nung nag-pandemic, alam naman po natin lahat tayo apektado. Tama po ba? Hanggang sa, ayun, after 1 year nang nakalipas, nag-decide yung kaibigan ko na magtayo ulit ng kumpanya. This time, kinuha niya po tayo as vice president ng kumpanya niya. So yes po, nagtayo na po tayo ng networking company dati. Lahat ng tinita ko sa kumpanya ko nung before bago magkaroon ng pandemic, binuhos ko po. Tinodo ko sa kumpanya na yun kasi talaga nalula ako doon sa profit sharing, yung mga kitaan. So, yun po, nakakalungkot kasi after 6 months, sarado po yung kumpanya. alam mo yung, so, alam mo yung, kung hindi mo na-experience kumita sa network, kung hindi mo na-experience kumita sa ganitong industriya, susuko ka eh. Kumbaga, lalo na kapag ka nasisira yung pangalan mo. Pero thankful ako kay Lord kasi kahit papano, every time na lumilipat ako, may kahit papano, meron tayong konting income eh. Tama ba? Hanggang sa, ayun po, nagsara po siya. So I decided na mag-network ulit. Okay, yun po yung last company namin bago ko nakasama sila Coach Ivan. So guys, pasensya na kayo, kinukwento ko para at least magkaroon kayo ng konting background sa akin. At I think kahit paano makaka-relate at magkakaroon kayo ng konting wisdom ba o learnings. So yun po, after po nung company na yon, nung nagsara yung kumpanya namin na tinayo, siguro mga isang taon lang yon. Okay, nakapag-build kami ng malaking organization ulit doon, pero sad to say, nagsara na naman. Local po yon. Di ba? So doon na po kami nag-meeting ng mga leaders ko na, ops, teka lang. Kumbaga, alam mo yun, nakakatakot, nakakasawa ng yung laging pasara-sarang kumpanya. Di ba, never pa po ako nakatiming ng isang kumpanya na tuloy-tuloy na hindi siya nag-close. Except doon sa Great Life, di ba? So, kumbaga, nag-decide kami, sabi namin na, guys, this time, subukan natin ang international. Subukan natin ang US company. So, alam natin na mahirap. Alam natin na challenging kasi alam naman po natin pagka international company, malaki po yung package, malaki po yung maintenance. Gaya nga po ng sinabi ni Coach Ivan and Coach Carlo. Okay, hanggang sa naghanap na kami ng kumpanya na international, US company. Guys, willing kaming mahirapan. Willing kaming, alam mo yun, na dumaan sa proseso. Kasi alam namin na gusto namin ng long term na. Nakakapagod yung magbibuild ka ng organization, tapos kinabukasan, pagising mo, wala na yung kumpanya mo. Until, yun po, biglang nag-message sa akin yung kaibigan natin na mentor ko, yung si Chairman, yung the past company namin nila Coach Ivan. Siyempre, kilala ko yun. Siyempre, ako baga, naging malaking part yun sa success ko. Bakit ako nagkaroon ng resulta sa ibang kumpanya ko. Kaya that time, nung hindi ko pa alam yung compliant, hindi ko pa alam yung
yung mga products, 'di ba? Ang alam ko lang galing siyang international company. So sabi ko, alam niya yung pamamalakad, alam niya yung mga kailangan para tumagal yung kumpanya. Tama? Hanggang sa yun po, nag-join kami ng grupo ko. Okay, hanggang 6 months, actually hindi po kami kumita doon. Yun po yung totoo. So hindi kami kumita. Kumbaga ako, alam ko po, kilala ko po yung sarili ko. Never ako sumali sa isang kumpanya na bago man lang magsara ng isang taon, pinakamali kong income dyan na nasa kalahating milyon. So sabi ko, may something. 6 months na ako, pero bakit wala akong, ito lang ang kinita ko, 15,000 ng 6 months. Yun po actually, so tiniis namin yun, pati yung mga leaders ko. So marami mga leaders ko, medyo nagpahinga sila. Doon ko po nakilala si Coach Ivan. Ayan, so doon na po pumapasok yung kwento natin. So, doon ko nakilala si Coach Ivan and actually si Coach Ivan, si Coach Carlo, that time gusto ko talaga lagi sila nami-meet kasi alam ko po yung pinanggalingan nilang kumpanya, malulupit ang training doon, malulupit yung mga wisdom. That's why namimiso lang ako, gusto ko lang makapulot. Hanggang sa kahit paano siguro naging kaibigan natin sila, lagi kami magka-chat ni Coach Ivan. Pero yun po, hanggang sa nagpi-pray kami. Sabi ko, Lord, ano po, mag-i-stay po ba kami sa company na to o hindi? O maghahanap kami ng kumpanya o titiisan namin? Siguro si Lord na rin ang nagbigay kay Livewood. Nung pinakita niya po yung Livewood sa amin, nung inaral ko po siya, sabi ko, eto yung hinahanap namin international company. Ito yung hinahanap namin na, alam mo yun, na US. Guys, sa mga bago dito sa mga bago dito, narinig ko po yung sinabi ni Coach Ivan kanina na hindi porke bago, mag-join ka na. Hindi porke, alam mo, hindi porke bago lang si Livegood dahil ka nag-join. Kasi po, ang nakakatakot po ako, I'm not against sa mga local company. Okay po yung mga local company, guys. Pero based on my experience sa panahon ngayon, yung iba, ang intention nila, kapag nagtayo ka ng kumpanya, ang goal nila is para kumita lang. Tapos after one year, pag kumita sila ng 10 million, 15 million, i-declare nila na bankruptcy. 'Di ba? Minsan mag-i-stay sila ng 3 taon, after noon, i-declare nila na bankrupt. Paano ko po alam? Kasi nagtayo nga po kami ng company. Alam po namin yung mga, at guys, wala pong tumatagal na kumpanya ngayon sa local na mga bago. 'Di ba? Okay pa sana yung mga dating kumpanya na nagsimula, yung mga 2005, okay pa yun. Pero siyempre kapag sumali na tayo doon, huli na tayo. Iba din yung pioneering. Pero ang point ko dito, guys, 'di ba? Ang nakakatakot po mag-join ngayon sa local. Okay, again, sa lahat po ng mga galing sa local, don't get me wrong. Pero kung kayo po may experience ninyo yung na-experience ko na laging nagsasara, baka isumpa mo yung ganitong business. 'Di ba? Baka isumpa mo yung, ay nako, bakit ako sumali sa ganito? Guys, good news. Kasi never mo na yan may experience. Never mo na may experience yung umulit-ulit. Bakit ko alam? Okay? Pwede kayong mag-research sa Google. Ang pinakamatagal na kumpanya at tumatagal na kumpanya is international company po, US company. Okay, yan. Andyan si Amway, andyan si Yosana, andyan si, di ba, si Forever Living. I-search nyo po kung ilang taon na po sila, more than 20 years, hindi pa nga po ako pinapanganak. Andyan na yung mga kumpanya na yan eh. Diba, kumbaga, guys, yun po yung masarap, yung kapag pinagpaguran mo, pagka hinataw mo at nakapag-build ka ng grupo, talagang alam mong passive income na kahit wala kang gawin, kikita ka. 'Di ba? Hindi yung hatawin mo ngayon after 6 months, after 1 year, sarado na yung kumpanya. Bakit ko kayo binibigyan ng idea? Kasi lahat po tayo blessed kasi nasa international company po tayo. Okay? Ngayon, okay, ngayon po, bakit po maganda ang international company si Livewood? Okay, sa lahat po ng mga bago dito, actually po maraming mga networker ang mga gusto sumalpak, ang gusto mag-network ng US company po. Okay? Bakit hindi sila hindi nila ginagrab? Bakit po nasa local company pa rin sila? Kasi they thought, alam nila kapag maliit ang kapital, maliit din ang kita. Yun po yung thinking namin ng mga local. Okay? At kapag alam namin, alam mo yon, pagka international company, okay, mahirap. Yun din yung thinking ko before. Pero lahat po ng mga problema ng mga network marketing, okay, lahat po ng mga weaknesses ng networking company, guys, binigay na po ng solusyon ni CEO natin, ni Ben Glinsky. Okay, number 1 po, okay, yung mataas na package. Tama? So alam naman po natin na lahat ng market natin, mas malaki po yung market C, yung tinatawag, which is yung mga nasa ilalim.
Yun po yung kayo yung pong walang hirap magkaroon ng savings, yung mababa lang po yung sahod. Tama, yun po yung pinakamalaking market natin na 97%. Kumbaga, okay, kumbaga guys, ang maganda dito kay ito po, ang isang weakness po ng local company po at ibang kumpanya, yung tinatawag natin na binary. Okay? So at ito po i-explain ko sa inyo bakit nasa tamang kumpanya kayo. Yung iba po binary, kapag lumaki po yung kabila, wala kang kikitain. Meron ka lang doon points lang. Kapag may nakuha kang isa, may nakuha kang dalawa, lumaki yung kabilang side mo, guys, sad to say, points lang po yung meron kayo. Wala kang kikitain. Pero kay Live Good, kahit isang leg lang po yung lumaki, jackpot ka na, kikita ka ng malaki at papassive income ka. Number 1 po yun. Bakit tayo nasa tamang kumpanya? Pangalawa po, aside sa US company tayo, international, guys, meron po tayo ditong maliit na package. Which is bakit ang bilis-bilis po natin. Sabi nga, di ba, people can lie, but numbers don't lie. 10 months pa lang si Live Good, pero 850,000 members na tayo worldwide. Wala pong nakagawang networking company po niyan dito sa buong mundo. Si Live Good lang po. 'Di ba? Kumbaga nakakaano mo 'yon. Bakit 850,000 na yung numbers 10 months pa lang? What if pagdating ng 3 years, pagdating ng 5 years, gaano po tayo kadami? Okay, right now 850,000 tayo. Guys, imagine pag umabot po tayo ng 10 million subscribers, 100 million subscribers, tayo po yung nauna dito at nasa long-term company po tayo, ano na po yung kikitain natin? At ano na po yung buhay natin? Okay? At sa lahat po ng mga bago dito na mga members po natin, na attendees, guys, napakaswerte po ninyo kasi kayo po, pure online na po yung na-experience nyo. Kumbaga, hindi na po ninyo kailangan pang lumabas ng bahay para mag-flyers. Hindi na po ninyo kailangan pupunta ng office para bumili ng produkto. Guys, literal po, online. Kaya napakadali na lang po talaga ngayon na magkaroon ng resulta sa ganitong negosyo. Kasi po, hindi na po ninyo dadaanan yung mga pinagdaanan namin nila Coach Ivan. Okay? Hindi na po ninyo pagdadaanan yung hirap na pinagdaanan namin sa offliner nila Coach Carlo. Ngayon, kaya po namin nagawa kahit pa paano magkaroon ng resulta kasi yun po yung forte namin, which is offline. Okay? Ngayon, ilang oras ba tayo dito? Patansya, 30 minutes po ba or 20 minutes? Ngayon guys, i-share ko lang. Okay, bakit po importante ang training? Okay? Bakit importante ang training? Kasi guys, ang training parang parang Tesla. So familiar po ba kayo sa Tesla na sasakyan? Yung gawa po ni Elon Musk. 'Di ba? So imagine po ang Tesla, okay? Napakagandang sasakyan yan, kumbaga automatic yan. Okay, may camera yan sa likod, may camera yan sa harapan. Guys, itong sasakyan na to, napaka-potential. Pero itong sasakyan na to, guys, itong Tesla, di battery charge. Ibig sabihin, kailangan mo munang isaksak, okay, para pag nakapag-charge, dun pa lang siya gagana. Ngayon, ito question, what if itong Tesla na sasakyan na to, low bat pala? Okay? Bakit low bat? Okay, kasi po, hindi po na-charge. Okay? Do you think kahit gaano ka-potential itong sasakyan na to, kahit napakaganda na sasakyan na to, guys, lahat po yan mawawala. Bakit? Kasi po, itong Tesla na to, low bat, hindi po siya magagamit. Ngayon, ang kagandahan po sa training natin, guys, ito po yung parang pinaka-battery charge natin o pinaka-battery station, chargeable. Okay? Minsan may experience mo na negative ka, nare-reject ka, nadi-discourage ka, lalo na po sa mga bago dito, na bagong ginagawa po itong negosyo natin. Alam ko po yung na-experience nyo. May mga taong pinagtatawanan kayo, may mga taong hindi kayo pinaniniwalaan. Tama po ba? May mga taong nagbablock sa inyo. Tama, guys. Normal po yan. Kumbaga, the moment na nag-attend ka ng training kagaya nito, the moment na may mga training na ginagawa po yung mga coach natin, yung mga mentor natin, kailangan po nating mag-attend. Bakit? Kasi ito po yung pinaka-battery station natin. Na after mo mag-attend ng ganito, guys, mapapower up ka na naman. May excite ka na naman. Tama po ba? At the same time, malalaman mo na yung mga na-experience mo, normal pala na may experience. Kasi part po siya ng negosyo. Normal pala na may experience mo yung ganyang sitwasyon kasi part po siya ng success o proseso. Tama ba? What if
Okay? Hindi ka nag-a-attend ng training, hindi ka nag-a-attend ng ganito. Guys, mas lalo ka pong maninegative, mas lalo ka pong madi-discourage. Okay, at the end of the day, baka mag-quit ka. Tama po ba? Lahat, sabi nga dito kung gusto mong kumita, dapat nagpapakita ka. Okay po ba 'yon? So, paki-type nga sa chat box. Kung gusto mong kumita, dapat nagpapakita ka. Sige po, paki-chat muna. Sige po. Okay? Bakit? Bakit kailangan mong magpakita? Magpakita ka sa coach mo, magpakita ka sa taong nag-invite sa'yo sa ganitong negosyo. Magpakita ka sa mga trainings. Magpakita ka sa mga group na kagaya nito. Bakit? Kasi guys, dito mo kumbaga, doon ka mamamold, doon ka gagaling, doon ka kukuha ng charts, doon ka may excite. Bakit kailangan mong ituloy yung negosyo na sinimulan mo? Kasi the moment hindi ka nagpapakita sa mga coach mo, sa mga taong nagpasali sa iyo dito at lalo na po sa training, maniwala ka sa akin, baka 1 week pa lang, baka 2 weeks pa lang, hindi mo kayanin yung rejection, yung discouragement na pinagdadaanan mo ngayon. Okay po ba 'yon? So lahat po tayo dapat kapag nagpatawag ng training, yung mga coach natin, yung mga mentor natin, kailangan po natin mag-attend kasi napaka-importante niyan. Aside po sa meron tayong wisdom, natututo po tayo at the same time po, okay, marirecharge po tayo. Babalik po yung dating excitement natin, babalik po yung dating gigil natin para mas maabot natin yung lahat ng mga pangarap po natin. Okay po ba yon? At ito po, okay, guys, ito po gusto ko pong i-share sa inyo. Dapat simula ngayon, okay, na nagnegosyo ka, dapat tanggapin mo guys na hindi lahat ng mga kaibigan mo dati, nung hindi ka nagnegosyo, dapat lagi mo pa rin silang kasama right now. I-accept na ninyo na mag-iiba kayo ng kaibigan. I-accept na ninyo na hindi na po hindi nyo kasama yung lagi ninyong kasama. Kasi imagine, yung dati mong kasama nung wala ka pa kay Live Good, nung hindi ka pa nagnegosyo, di ba laging pinag-uusapan doon mga negative, 'di ba? Yung laging pinag-uusapan mga paninira ng tao, yung pinag-usapan ninyo ng last 3 years ago, 5 years ago, pinag-uusapan niyo pa rin. Tama ba? Sabi nga, kung meron kang 4 na tao na laging kasama na circle, okay? At ang halimbawa, kinikita ng mga yun, mga 10,000 per month. Guys, ganun din po yung kikitain mo per month. The moment na nakasama ka sa circle na kumikita ng 100,000 per month, sigurado po, magbilang ka ng ilang buwan, magbilang ka lang ng ilang taon, isa ka na po sa kikita ng 100,000 per month. Bakit? Kung sino po yung mga kasama mo, na-adapt mo sila paano sila mag-isip. Kung sino yung mga nakakasama mo, na-adapt mo sila paano sila mag-decide, paano sila magsalita, paano sila, alam mo yon, kumilos. Okay? Kaya napaka-importante guys sa kay Live Good, hanapin mo yung circle mo. Dapat lagi mo kasama yung mga taga Live Good din. Okay? Dapat ang lagi mong kasama yung mga payaman, yung mga may pangarap. Okay? Ano yun meron tayong kwento dyan. Okay? So, may isang kwento, okay? Isang agila at isang manok. Sabay po silang nangitlog sa isang puno. Okay? Yung agila po, nangitlog sa taas ng puno, yung manok naman nangitlog sa ilalim ng puno. Ngayon, yung isang itlog ng agila nahulog po. Okay? Doon sa nest ng manok. Hanggang kumbaga po, napisa po lahat ng mga itlog ng manok, kasama na po yung itlog ng agila. Hanggang nung paglaki ng mga manok, kasama yung agila na nahulog. Okay? Kung ano po yung ginagawa ng mga manok, yung patuka-tuka po sila, tapos lumilipad lang po sila na mababa lang. Tama? Hindi naman kasi makalipad po ng mataas yung mga manok. Tama po ba? So kung ano yung ginagawa ng manok, yun din po yung ginagawa ng agila. Kasi sila po yung lagi ng kasama. Tama, one time, isang araw, nakita po nung agila, yung mga lumilipad na agila sa impapawid. Tapos tinanong po nung agila doon sa katabi ng manok. Sabi niya, bro, nakikita mo ba yung mga agila na yon? Di ba ang taas ng lipad? Parang ang sarap ng ganun, no? Yung nasa taas ka. Tapos makikita mo yung mga impapawid, makikita mo yung ganda ng nature. Tapos alam niyo po anong sabi ng manok? Sabi niya, bro, yan yung mga agila, yan yung mga na hari ng ibon. Huwag ka nang mangarap maging agila kasi ibon lang tayo. Huwag kang mangarap na maging agila kasi pinanganak tayong manok, mamamatay tayong manok. Alam mo, nakakalungkot kasi
tumanda yung agila na yon, nakuha po niyang nawala, na hindi niya alam na potential siya at agila siya. Anong moral lesson po ng kwento? Pag ikaw, lagi mong kasama mga maling tao, lagi mong kasama yung mga walang pangarap, lagi mong kasama yung mga, alam mo yung mga poor mindset, maniwala ka sa akin, kahit potential ka, kahit agila ka, kahit nakadesign ka yumaman, kahit nakadesign ka maging successful, pero dahil mali yung mga nasa circle mo, mawawala po lahat yan. Kaya again, napaka-importante na dapat yung circle mo is kasing mindset mo, same kayo ng pangarap, same kayo ng ginagawa, at ang pinaka-importante, dapat yung mga kasama mo, yung magkakapareho kayo ng mga pangarap. Okay po ba yon? Okay po ba yon? So, ngayon po, okay ngayon, mamaya po, bibigyan ko kayo ng konting tips based on my experience. Paano ko po nakuha yung rank ko na platinum rank ng 3 months. Okay, so sa pinakadulo po yon. Ngayon, ito po, alam ko po na alam nating lahat na ang nilabas natin dito is 2,900 lang. Tama po ba? So lahat po kayo, malamang 2,900, pero sa team po kasi, 2,950. Okay, ngayon, di ba napakaliit kung iisipin mo? 2,950, 29 lang. Okay? Yan po yung isa sa mistake, yung mindset na tinatawag. Hindi porke, alam mo yon, kaya siguro hindi mo sineseryoso itong negosyo, itong Live Good. Kaya siguro hindi mo ginigigilan, hindi mo inahataw, hindi mo, alam mo yon, hindi mo binibigay lahat. Kasi ang mindset mo, ay, maliit lang naman yung nilabas ko eh. 2,950, 2,900 lang naman yung nilabas ko eh. Di ba? O, so, pwede naman ako bumalik ng trabaho ko. Or pwede ko naman balikan kung ano man yung ginagawa ko dati. Guys, yan po yung isa sa mistake. Bakit hindi nyo siniseryoso etong Live Good? Yung wrong mindset. Kasi akala mo, 2,950 lang ang kapital. Pero hindi mo alam na yung 2,950 na yan, kayang kitain yung kinikita ng mga malalaking traditional business. Gaya ni McDo, gaya ni Jollibee, di ba? Gaya ni Starbucks. Isipin mo, guys, imagine, isipin mo ang nilabas mo dito, 50 million. Isipin mo ang nilabas mo dito, 40 million pesos. Eto ang tanong, siseryosohin mo kaya etong Live Good? Isipin mo guys, ang nilabas mo dito, more than 30 million. Tanong, ibibigay mo lahat? Kahit anong mangyari? Magkakaroon ka ba ng mindset na whatever it takes? Okay, gagawin mo ba lahat na alam mo yan para hindi sumuko? 'Di ba? Gagawin mo lahat. Bakit? Kasi ang nilabas mo 40 million eh. Kasi ang nilabas mo 30 million eh. Kasi ang nilabas mo napakalaki. That's why siseryosohin mo siya. Kasi napakalaki ng nilabas mo. Guys, kay Live Good, okay? Isipin mo dapat dito ang nilabas mo 40 million. Dapat ang mindset mo dito, ang nilabas mo dito 50 million. Para lahat ng effort mo, okay, naka-mindset ka ng whatever it takes, gagawin mo lahat para magtagumpay yung negosyo mo. Kasi, alam mo yun yung tinatawag natin na small business kasi ang tingin mo kay Live Good. Kasi 2,950 lang, 2,9 lang ang nilabas mo. Pero pag ang tingin mo dito is big time business, ang nilabas mo 40 million, 50 million, maniwala po kayo sa akin, seseryosohin mo si Live Good. Maniwala ka sa akin, kahit ano alam mo yon, ibibigay mo lahat. Okay? Para maging successful lang yung negosyo mo. Ngayon, bakit ko sinasabing dapat McDo? Bakit Jollibee yung mindset mo na nilabas mo dito? Mag-research ka after itong Zoom natin. Ang McDo, ang Jollibee, kumikita yan ng more than 200,000 per month, 300,000 per month. Tama? Magkano nilabas nila? Magkano po nilabas nila? 40 million, 30 million pataas. Eh, sa Live Good, kinikita na yun ng mga coach natin eh. Kinita na nga yan ni Coach Carlo eh. Tama mali. Di ba? Wala pang 2 buwan, kumita na siya ng more than 400,000 pataas. So, ang kagandahan dito, hindi ka nagbabayad ng kuryente, hindi ka nagbabayad ng tao, hindi ka nagbabayad ng pwesto, wala kang overall expenses. Ito malupit. Nagagawa mo yung negosyo kahit saan ka, basta may internet ka, basta may cellphone at wifi. Nakita niyo po yung different? Guys, kapag sineryoso mo si Live Good, hindi lang po isang McDo meron ka dito. Hindi lang po isang Jollibee na meron ka dito. Meron ka ditong parang meron kang 4 na McDo. Masarap po ba yung pakiramdam na may 4 kang McDo?
Para kang merong 5 Jollibee kapag ikaw kumita kay Live Good. Parang meron kang 10 Starbucks. Imagine mo, ang nilabas mo lang 2,950. Paano ko po nasasabi yan, guys? Kinikita na po ng mga coach natin eh. Okay, ako as of now, hindi ko pa po yan kinikita kasi ang income ko pa lang ngayon, nasa magti 300,000 pa lang po ako. Tama po ba? So, maliit pa lang, hindi kagaya ng mga coach natin. Pero bakit ko po sinasabi sa inyo to? Para yung mindset ninyo is magbago. Kasi kung ang mindset niyo po, laging small business po, small-minded kayo. Okay guys, maniwala kayo sa akin. Kahit anong itayo yung negosyo, okay? Kahit traditional business po yan, never po kayo magiging successful. Bakit? Kasi sa mindset po, meron na pong sablay. Okay? Dapat po, ulitin ko po, 2,900 lang po ang nilabas nyo kay Live Good, pero dapat ang mindset mo, ang nilabas mo dito, 40 million. Ang nilabas mo dito, 50 million. Kasi months from now, years from now, pwede kang kumita ng 200,000, 300,000, even 1 million pesos per month. The moment nag-diamond rank ka. Okay? Ayun, nabanggit ni Coach Ivan. Ang pinakamaliit na income po natin dito is 500,000 per month kapag ka diamond rank ka. Imagine, okay, kung talagang saseryosoin mo si Live Good, guys, kayang 6 months, kunin po yung diamond rank. Okay, hindi na po kailangan ng 1 taon, 2 taon pag sineryoso mo talaga. Then, proven and tested po. Proven and tested kay Live Good po, bonus na lang po yung magaling. Okay? Sa lahat po ng mga bago dito, listen to me po, sa lahat ng mga bago dito, guys, don't worry kung bago ka sa ganitong negosyo. Don't worry kung wala kang experience sa ganitong business. Okay, ang pinakasikreto, inom muna tayo ng kape bago ko ituro yung sikreto bakit may mga nagkakaresulta dito kahit hindi magaling at the same time kahit bago sa ganitong negosyo. Okay? Guys, ano po yung sikreto dito? Okay, based sa observation ko, bonus na lang po ang magaling. Paano magaling? Bonus na lang po na magaling ka magsalita. Bonus na lang po na alam mo yung presentation. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan pang as of now gumaling sa presentation. Bakit? May Zoom na, may tagapaliwanag ka na, may taga-present ka na. Tama po ba? Hindi mo na rin kailangan na alam mo yun na magaling kang mag-talk. Kasi alam mo yun, ang dami dito hindi magagaling mag-talk pero kumikita ng 100,000 per month. Tama po ba? Dito kay Live Good, bonus na lang po yung magaling. Believe me, bonus na lang po. May mga crossline po ako dito na alam mo yun, nakakilala ko. Okay? Nung nakita ko po, ako, hindi naman po sa pagmamayabang kilala ko po kasi sarili ko. Sabi ko, mas magaling ako doon. Kasi never pa niya nakuha yung nakuha ko. Pero again, don't get me wrong kumbaga ang point ko dito, magaling pa ako doon eh. Pero bakit siya kumikita ng 200, 300,000 per month? Magaling pa ako doon eh. Bakit ganito yung resulta niya? Only to find out, ang pinakasikreto dito guys is kailangan mo lang magsipag. Sige nga po, pakitype nga po sa chat box please. Sipag. Yan. Sipag. Yan. Sipag lang po yung kailangan dito. Kailangan sipagan mo lang mamorospect. Sipagan mo lang mag-invite. Sipagan mo lang kausap ng tao guys. Ang tao po sa mundo hindi nauubusan. Tama po ba? Ang tao sa mundo is trillion. Okay, marami po dito. Magagaling. Pero bakit hindi nag-gold? Maraming magagaling akong kakilala na nag-live good. Bakit hindi po nila tinamaan yung platinum? Magagaling na po yung mga yun. Simply because, okay, kasi ang tatamad kasi ng iba. Sorry po tamad kasi silang mamrospect. Tamad kasi silang kumausap ng tao. That's why nauunaan sila ng mga masisipag na hindi magaling. Hindi na kailangan ng pagalingan. Bonus na lang po kapag ka magaling ka. Ang kailangan mo lang dito, sipagan mo mag-prospect, sipagan mo mag-post, sipagan mong kumausap ng mga tao, mag-invite. Tama po pa kasi sa kakasipag mo ma-prospect, sa kakasipag mo mag-invite, gumagaling ka guys. Nakikita mo kung ano yung effective sa'yo. Nakikita mo kung ano yung proven and tested sa'yo na approach. Kasi guys, magkakaiba tayo ng effective ng approach eh. Possible yung effective na approach sa akin, hindi effective sa'yo. Possible yung effective na approach sa'yo, hindi rin effective sa akin. Kasi magkaiba tayo ng personality. Tama po ba? Pero guys, sabi nga nila,
kapag gusto mong gumaling sa isang bagay, kailangan mo siya ng gawin ng paulit-ulit-ulit. So, ibig sabihin, kapag ka lagi mong ginagawa na mamrospect ka, nag-i-invite ka, kung sino-sino yung kinakausap mo, guys, gagaling ka sa kakatok mo. Kumbaga guys, bakit ko po sinasabi to? Kasi, baka, mostly po mga kalahati siguro dito, mga 3/4, mga new blood, o bago po sa ganitong negosyo. Ako na po magsasabi sa inyo guys, may mga gold rank po ako ngayon sa team ko na never nag-network, never merong sales na background. Ayan, si Saysay. 1 month pa lang po yan, pero nagawa niya po mag-gold ng isang buwan. Ang total kinita po niya ngayon, so hindi naman po sa pagmamayabang, no, para ma-inspire kayo. Guys, 100,000 na po siya ng isang buwan, gold rank. Ano po, siya po ba nagtatalk? Guys, ang ginagawa niya basta, sinishare niya lang yung live good ng excitement. At the same time, araw-araw meron siyang kausap, araw-araw may pina-follow up siya, araw-araw nag-i-invite siya, non-stop. Guys, non-stop. Nilagpasan niya pa yung mga ibang networker na kakilala ko. Kaya proven and tested kapag ikaw ngayon nakikinig, basta sipagan mo lang, sipag ng kausap, ng kausap, ng kausap. Eventually po, di ba, makukuha mo yung resulta mo. Halimbawa po ako, ang kinakausap ko 5 isang araw. Pag ikaw ang ginawa mo, kumausap ka ng 10, 20 isang araw, possible po, mas malalagpasan mo po yung resulta ko at resulta ng mga coach mo. Bakit? Kasi mas madami kang ginagawang kinakausap na prospect at ini-invite. Tama po ba? Again po, hindi ko po sinabing hindi mo kailangan maging magaling Bonus po na magaling. Pero along the way, kakasipag mo araw-araw. Okay, yung lagi kang may kinakausap, pina-prospect, pina-follow up. Magugulat ka ngayon, ang galing mo na ma-prospect, ang galing mo na mag-invite, ang galing mo na mag-talk. Bakit? Kasi araw-araw mo po siyang ginagawa. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng 2 tips. Every time na ako po nagtuturo, bakit nagkakaroon ng resulta, yung mga ginaguide ko. Number 1, okay, ito po yung pwedeng maging pattern nyo. Okay, number 1, prospect or invite. Number 2, skills. Guys, ito lang po yung 2 na problema. Bakit hindi mo makuha yung goals mo? Number 1. Kaya number 1, hindi mo nakukuha yung goals mo kasi konti kaya nakausap mo. Yan po yun. Baka kinakausap mo isang araw, 1 lang, 2, 3. Try mong 10 isang araw. I-multiply mo ng 30 days. Ilan yun? 30 times 10, 300. Isang buwan ang kinausap mo. Tama po ba? Numbers game. Gawin mong 20. 20% per day times mo ng 30. Ilan po yon? 600 prospect invite na ang ginawa mo. Ngayon, ganito. Numbers game. Maniwala ka sa akin, imposible sa 600 na yon. Imposible sa 300 na kinausap mo isang buwan. Wala pong magtiwala doon na 30, 40, kahit hindi ka magaling mag-approach. Tama ba? I-invite mo lang sila, bitbitin mo lang sa Zoom. Pakausap mo lang sa coach mo, automatic. Di ba? Sila na bahala. Tama po ba? Yun po, numbers game, number 1. Yun yung pinakauna. Kaya hirap ka magkaroon ng resulta kasi konti ang kinakausap mo. Guys, wala pong perfect approach. Wala pong magic approach. Again, possible kung ano po yung tinuturo ng coach mo, bonus lang yon. Pero kapag ikaw, numbers game ang ginagawa mo, 10 isang araw, 20 isang araw, maniwala kayo sa akin. Isang buwan tatamaan mo yung 30, 40 na pay-ins. Yun po yung number 1, numbers game. Number 2 po, yung skills na tinatawag. Kung ang kinausap mo 300, kung ang kinausap mo 600 isang buwan, pero ni isa walang sumali. Di ba? Ni dalawa walang sumali. Ibig sabihin, may problema ka sa skills. Skills, paano ka kumausap ng tao, paano ka mag-invite, paano ka mag-scheduling. Okay po ba yon? Ulitin ko po, kapag ginawa mo na yung numbers game, isang araw 20 non-stop, kausap ka ng kausap, tinuloy-tuloy mo yan. Wag lang po isang araw Gawin mo ng isang buwan o 2 buwan. Puro 20, puro 10 araw-araw. Hit mo yung 500, 600 ng isang buwan. Pag walang nag-pay-in sa'yo, wala ka na set na schedule. Kahit 5 pay-ins, wala ka. Guys, ibig sabihin, check mo yung approach mo. Baka may mga nababanggit ka dapat hindi mo banggitin.
Baka meron kang nasasabi na dapat hindi mo sabihin kasi nag-i-invite ka muna. Baka nag-i-invite ka, ng ginagawa mo, nag-present ka na. Baka nag-i-invite ka, sinasabi mo yung pangalan ng kumpanya, live good, maglalabas ka ng 2,900. Baka yun ang lagi mong sinasabi. Kaya nahihirapan ka mag-invite. Okay, check mo yun. Dalawa lang yun, guys. Una, okay, kapag konti ang kinakausap mo, okay, may factor po. Kapag ikaw may skills, magkakaroon ka ng pay-ins. Okay ba yun? Pag konting kinakausap mo, dalawa isang araw, tatlo isang araw, nang tuloy-tuloy ng isang buwan, the moment may skills ka, magkakaroon ka ng resulta. Yun nga lang medyo mabagal. Okay po ba yun? Pangalawa, kapag ka marami yung kinakausap mo, isang araw 20, ng araw-araw yan, okay, at the moment na hindi ka pa rin nagkakaroon ng page, wala ka pa rin nasiset na schedule or wala ka pa rin na-invite, check mo yung approach mo. Baka may mga dapat hindi ka banggitin na hindi mo nababanggit. Kailangan mong ayusin yun. Kailangan mong i-adjust yun. Magpaturo ka sa coach mo ano yung mga magic word na tinatawag. Yung dapat mag-build ka lang ng curiosity, dapat sabihin mo subscription business, dapat kung gusto niyang kumita ng dollars kahit nasa bahay lang, weekly and monthly, yung mga ganung magic word. Diba? Yun yung i-check mo, yung dalawa na yan. Maniwala ka sa akin, pag ginawa mo yung dalawa na yan, tama ang approach mo. Okay? Nagbibuild ka ng laging curiosity. Tapos araw-araw, 10, 20, non-stop ng isang buwan. At kapag na-hit mo yung 300, 500 ng isang buwan, maniwala po kayo sa akin. Pagdating ng 2 months, 3 months, tatamaan mo yung gold, platinum. Yan po yung sikreto ko. Every time po nagne-network ako. Ang sikreto ko po, every time ako nagsisimula mag-network, naka-mindset agad ako, isang buwan, 500 ang kakausapin ko. Guys, 500. Kahit hindi ko kakilala yan, i-add ko yan, i-message ko, basta talk lang ako ng talk. Kasi yun lang pattern eh. Galing po yun kay Eric Worre, mentor Eric Worre. Yan po yung successful na entrepreneur, na motivational speaker na maraming ginaguide diyan na kumikita ng 10 million, 30 million per month, si mentor Eric Worre. Ang sikreto lang diyan is numbers game at the same time yung approach check mo lang. Kaya bakit si Saysay po? Si Saysay hindi magaling mag-talk. Ay, yung leader ko ngayon nakikinig, si Saysay new blood po sa ganitong negosyo. Pero po araw-araw, mahigit 10 po yung kinakausap po niyan. Isang araw po, may laging 10. 5, 10 po yung laging kausap namin na-invite po niya. 5 hanggang 10 po araw-araw until now. Guys, until now, 5 hanggang 10 ang kinakausap niya. Kaya po niya na-hit ng gold. Kaya po niya na-hit ng 100,000. Kailangan mo lang, damihan ang kinakausap mo. Sipag ng sipag. Eventually, kakasipag mo, doon ka gagaling. Eventually, kakasipag mo, doon ka magiging malupit. Maniwala po kayo sa akin, pag ginawa mo yung pattern na yan, araw-araw 20, tapos tama pa yung approach na ginagawa mo, possible, tatamaan mo yung 10, 20 direct sa isang buwan. Okay ngayon, sa lahat po ng mga nag-i-invite na nahihirapan, meron po akong isi-share sa inyo. Sa lahat ng mga ayaw na mag-invite dito, kasi ang sikreto lang talaga invite eh. Invite ka lang ng invite. Tama, ngayon, ito po. Gusto niyo po ba ng kwento? Share ako ng isang kwento sa inyo. Okay? So, meron pong isang grupo ng scientists. Alright? So, familiar naman po kayo sa mga scientists, di ba? So, may isang grupo ng scientists, nag-experiment po sila, okay? Kumuha sila ng isang aquarium, okay? Yung aquarium na yon, nilagyan nila ng tubig, tapos, after nila nilagyan po ng tubig, binigyan nila ng harang sa pinakagitna. Okay? Yung harang. Yung glass. Okay? Ay, sorry. Hindi pa, nawala ako. Gumawa sila ng aquarium, tapos, naglagay po sila ng 2 isda. Okay? 2 isda doon sa aquarium. Isang malaking isda at isang maliit na isda. Okay? Ngayon, after nila nilagay yung 2 isda na yon, nakita nila, yung malaking isda, lagi nilang kinakain. Yung maliit na isda. Okay? Tapos after kainin ng malaking isda yung maliit na isda, guys, naglagay na naman sila ng maliit na isda sa aquarium. Every time na naglalagay sila ng maliit na isda sa aquarium, laging kinakain ng malaking isda yung laging kinakain ng malaking isda yung maliit na isda. Okay, ngayon, ang ginawa nila, naglagay sila ng harang
sa pinaka-gitna ng aquarium. Naglagay po sila ng glass. Okay? Ngayon, yung malaking isda nasa kabilang side at yung maliit na isda naman nilagay nila sa kabilang side. Ngayon, nung nakita ng malaking isda, susubukan niya ngayong kainin yung maliit na isda. Hanggang alam mo yun, bawat ina-attempt niya na kainin yung maliit na isda, laging nauuntog yung uso niya. Laging nauuntog yung mukha niya dun sa glass kasi nilagyan nila ng harang. Okay, siguro ano yun? Nag-try ng mga 20, 30 yung malaking isda. Pero alam niyo po ba, dumating sa time, tinanggal na nila yung harang ng pinaka-aquarium. Wala na yung glass. So, ibig sabihin, every time na pwedeng kainin ng malaking isda yung maliit na isda, pwede niya lang makain. Pero alam po ba, nakita ng mga scientists, never na nag-attempt, sinubukan ng malaking isda na kainin yung maliit na isda. Never na never. Okay? Ngayon, anong moral lesson? Sa pag-i-invite, minsan mag-i-invite ka ng isa, dalawa, tatlo, walang sumasali, binablock ka. Mag-i-invite ka ng pang-apat, ng pang-lima, pang-anim, hindi ka binibigyan ng chance para pakinggan yung negosyo na pinapakita mo. Ang dami mong ini-invite. Pero dumating ka sa point na alam mo yung takot ka na mag-invite. Bakit? Ang iniisip mo, ay baka kasi ma-reject na naman ako. Ay baka kasi pagtawanan na naman ako. Ay baka kasi block na naman ako. Ay baka kasi alam mo yun, hindi na naman siya maniwala sa akin. Guys, you never know. You never know. Doon sa aquarium, yung story kanina. Yung malaking isda, guys, isang try na lang sana. Isang try na lang sana na kainin niyo yung maliit na isda. Makakain na niya eh. Tama, mali. Isang subok na lang, yung isang try na lang sana eh. Tama po ba? Same. Sa pag-i-invite. Same sa pamamrospect. Isang invite mo na lang sana, pero dahil takot ka na mag-invite, kasi ang mindset mo, pag nag-invite ka, mare-reject ka, madi-discourage ka, pagtatawanan ka, o baka i-block ka, you never know, yung last na i-invite mo, yun na pala yung taong maniniwala sa'yo. You never know, yung last na i-invite mo, yun na pala yung tamang tao na binibigay o ibibigay sa'yo ni Lord. Pero dahil takot ka na mag-try, takot ka na sumubok, hindi mo ngayon nalaman na yung tamang tao na yon ang magbibigay sa'yo ng 1,000 of members under sa organization mo. Anong moral lesson, guys? Wag na wag kang matakot mag-try ng try. Tandaan mo, you never know. Hindi mo malalaman ng isang bagay hanggat hindi mo sinusubukan.